Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Ang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos na muli tayo ay mag-aaral at makikinig ng Kanyang salita. Samahan niyo po akong manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, salamat po sa oras na ito na kami narito nagsasama-sama upang patuloy na makinig at mag-aaral ng iyong salita. Gabayan at patnubayan mo at itago mo po sa iyong likuran ang inyong lingkod upang maipahayag at ma-share po ng maayos, maliwanag ang iyong mensahe ngayong umaga. In this we pray, in the mighty name of Jesus. Amen. So tayo po ay mag-aaral sa Joshua 22 verse 32 to 34. At ang title po nito ay The Matter is Resolved. Hindi ko na po babasahin yung verse. At ito po ang mensahe po ng Joshua 22, 32 to 34 ay tungkol sa paglutas ng alitan sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, pagpapanatili ng pagkakaisa ng mga mananampalataya at ang kahalagahan ng paglikha ng alaala upang matiyak na ang mga susunod na henerasyon ay manatiling tapat sa Diyos. So balikan ko lang po saglit yung mga kwento ng Joshua. So ang talatang ito po ay naganap matapos masakop ng Israelita ang Kanaan at manirahan sa kani-kanilang mga teritoryo. Ang tribo ni Ruben, Gad at ang kalahating tribo ni Manase ay binigyan ng lupain sa silangang bahagi ng Ilog Jordan na lumikha ng pisikal na pagkakahiwalay mula sa ibang mga tribo sa Kanaan. Dito po, umpisahan po natin na dito ay nabalitaan ng mga tribo na nanirahan sa kanluran ng Jordan River na ang mga tribo sa silangan ay nagtayo ng isang malaking altar sa tabi ng ilog. So natakot po ang mga tribo sa kanluran na ito ay isang gawa ng idolatry o paghihimagsik laban sa utos ng Diyos. Ang paghahain ay dapat lamang ihandog sa sanctuary ng Selo. Pero sa halip na agarang digmaan ay nagpadala muna sila ng delegasyon sa pangunguna po ni Pinehas upang harapin ang silangang tribo at unawain ang kanilang aksyon. At dito po ay ipinaliwanag ng mga tribo sa silangan na ang altar ay hindi para sa paghahain kundi isang batong pag-alaala sa isang saksi para sa mga susunod na henerasyon. So itinayo nila ito upang matiyak na ang kanilang mga inapo sa buong Jordan ay palaging makilala bilang bahagi ng Israelita na komunidad at sumasamba sa parehong Diyos. So natakot sila sa paglipas ng panahon. Ang geographical na paghiwalay ng Jordan River ay maaaring maging dahilan upang sabihin ng mga Western tribes wala silang bahagi sa Panginoon. So ano po yung makikitang aral natin dito? So una, ang desisyon ng mga tribo sa silangan na pangalanan ang altar bilang isang saksi ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa Israelita na nagpapatibay na ang pagmamahal ng Diyos ang nagbubuklod sa kanyang bayan. Pangalawa, pinapakita din ng kwento ang kalagahan ng komunikasyon o ang panganib na pagtalon sa mga konklusyon at ang mga bahalaga ng pagpapanatili ng pagkakaisa. Para naman po sa ating mga Kristiyano, ipinapaalala dito ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon sa loob ng komunidad ng mananampalataya na tinitiyak na ang mga hindi pagkakaunawan ay nare-resolba at ang pagkakaisa ay napapanatili. Sa ating pong pagtatapos, paano kumukonekta ang talatang ito kay Jesucristo? Kung paanong ang altar ay nagsilbing saksi sa ibinahaging pananampalataya ng mga Israelita, ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagsilbing sukdulang patunay sa pag-ibig ng Diyos at sa pagkakaisa ng kanyang bayan. Sa Efeso 2:14-16, ipinaliwanag ni Pablo na winasak na Jesus ang pader na naghihiwalay sa kanila na lumikha ng isang bagong sangkatauhan at nagdala ng kapayapaan. Ang ginawa ni Jesus sa krus ang pinakadakilang simbolo ng pagkakaisa, nagpapaalala sa lahat ng mananampalataya na sila ay iisa sa Kanya. Kung paanong altar ay naging saksi sa mga Israelita, ang krus ay nagsisilbing saksi sa mundo na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. So yun lamang po at nawa ay may naintindihan po kayo sa sinir ko sa umagang ito. Salamat po and let us pray. Salamat po o Diyos naming dakila sa iyong mensahe at nawa naintindihan namin ang nais mong ipahayag sa bawat isa. Tulungan at gabayan mo po kami sa aming journey sa taong ito ng 2025
2026 at dalangin po namin ang inyong gabay. Ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.